Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong handog ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Samahan ang inyong mga tagapaglingkod mula sa MSSD sa pangunguna ni Minister Attorney Raisa Jajuri at alamin ang mga proyekto at programa ng Bangsamoro Government para sa mga kabataan, kababaihan, nakatatanda at sa lahat ng mga vulnerable sektor ng lipunan. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Mapapakinggan sa DXMS AM, Radyo Bida, Cotabato City, DXOM AM, Radyo Bida, Coronadal City at Voice FM Cotabato tuwing Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Makialam, makibalita at makibahagi. Sama-sama nating paunlarin ang buhay ng Bangsamoro. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang Sabado ng umaga po sa ating lahat kabangsamoro. Welcome sa inyong programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Ngayon pong Saturday, May 10, 2025. Assalamualaikum. Ako yung kabangsamoro Jeff Mendez at your service. Assalamualaikum, yung kabangsamoro MJ Alferez at your service. Napapakinggan po tayo ng live sa DXMS AM Radyo Bida 882 po yan sa inyong mga AM radio dial at sa DXOL Happy FM 92.7, DXJC 92.1 Voice FM at sa Gabay FM 97.7. Kahit na po AM or FM ang inyong pinakikinggan, naandyan po kami. Wala po kayong kawala. Grabe. Walang kawala talaga yan. Napapanood din tayo sa Facebook pages ng MSSD Region at Provincial Branches po natin. DXMS Radio Bida, DXOL Happy FM at DXJC 92.1 Voice FM. Sana ma-realize nyo na invasion po ito. Kahit sa radyo kayo or sa social media, nandyan po kami. So wala kayong choice. Tingnan nyo po yung mga pagmumukha namin ngayong umaga. Dahil kada Sabado po, kami po ang makakasama ninyo. Ganon din po sa Bangsamoro Media Productions na nasa Facebook page din po nila kami. At sa Bangsamoro Multimedia Network. At naririnig nyo rin kami ngayon sa Radio Swara Tawi-Tawi 99.1 DXSL Sunlight FM. At meron din sa Facebook nila, Radio Swara. Yan. Soon, mapapakinggan din tayo sa iba't ibang lugar pa, no? Sa Lano del Sur at ganoon din sa iba pang area sa Basulta, sa Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. Bukas po ang aming hotline number. Diyan po kayo mag-text, no? Huwag po kayong tumawag dahil wala po sasagot sa inyo. Mag-text po kayo ng mga questions, comments, suggestions, or kung meron po kayong complaints o meron po kayong gustong isumbong sa amin, mag-text lamang po kayo sa hotline number 0919-480-4265. Naka-flash na po sa screen ninyo yung number natin. 0919-480-4265. Sa mga nasa bahay po ninyo, i-save nyo na po yan sa inyong pong mga phone book at para po hindi nyo makalimutan. 0919-480-4265. Yan po ating hotline number for MSSD DXMS Radyo Muna, Bangsamoro Muna MSSD at your service, no? Yan po, dyan po kayo mag-message. Always po bukas ng channels na yan para po naman kunin yung mga saloobin po ninyo. At ipaparating po natin yan sa mga kinaukulang departments sa MSSD. Ayan. Okay? Siyempre naging posible ang programang ito sa pamumuno ni butihing Minister Attorney Raisa Jajuri na miyembro rin ng Bangsamoro Parliament. Good morning po, Minister Jajuri, and I hope nasa mabuti kang kalagayan ngayon habang nakikinig sa amin, tagmo-monitor. Yes. Good morning, Tantan. Assalamualaikum, watching from Dato Paglas, Maguindanao del Sur. Magandang umaga din kay Dato Bak. Ito ang top fans natin ito, likers and sharers. Norhuda Muhammad Abdul Gani, Adeline Humadil, Normina MG, and Baijana Biro, no? Bentong. Magandang morning sa inyo dyan. Albalabaran, Yusuf, good morning. Norbana, Usman at Baynot
Egkayogen. Ayan, salamat. Shout out po pala kay Tantan. Yan, nasabi ko na Doña kanina. Tantan, Oo. no? Good morning, Kabang Samoro, Tantan. Thank you so much. And Salik Ali. Assalamualaikum alaikum salam sa iyo and magandang umaga sa iyo dyan sa poblasyon 7 Tucananes. Yan, taga Dato Siyang. Oo, Good morning. Good morning. At sa aking kaibigang teacher dyan, Lourdes Tinapay Solano. Magandang morning sa iyo. Sana ay nakapagtinapay na po kayo. May bake shop ba sila? Oo. Almusal ba at tawag dun? Breakfast pandesal. Almusal. Oo. Yes. Yun. Ayun, so pag-uusapan natin today dahil eleksyon, naku, 2 days na lang kasamang Jeff, no? So dahil eleksyon ngayong May 12, may panahon pa. No, may panahon pa. So tatalakayin natin ngayong araw na to, ano ang mahalagang papel ng kabataan sa eleksyon. Ayan. So pakinggan natin sila at alamin ang kanilang mga pananaw kung ano at sino ang tamang piliing mga leader. Oh, ano at sino? Nakakatakot naman. Tao ba to? Sino? Without a name, mentioning names in Yes, particular, of course, no? Bibigay natin yung karakter na hinahanap ng mga kabataan for a leader, lalo na sa localities. Makakasama po natin ang co-founder ng United Young Peace Builder Society, si Ma'am Hasna Quezon Arap, at ganoon din sa dati pong child representative ng Local Council for the Protection of Children, Sir Renz Michael Fiesta. Good morning sa inyong dalawa and welcome sa Bangsamoro Muna MSSD at your service. Ay, hello po. Good morning po sa ating mga manunood po. Muli, ako po si Renz Michael D. Fiesta, ang inyong former child representative of Local Council for the Protection of Children, Cotabato City. Yun. Si Ma'am Hasna naman. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Isang mapayapang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Hasna Quezon Arap mula sa United Young Peace Builder Society. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bakit natin pinag-uusapan ito at bakit mga kabataan ang ating guest ngayon? Because they are the future. Oh. So hindi na tayo future. Hindi na tayo future din. Tanggap din tayo. Pass na tayo. As ang mga kabataan kasi yung mga susunod na henerasyon, sila yung may iwan, no? Sila yung mga may iwan let's face that. At kung hindi tama yung pagboto natin, baka wala nang magandang kinabukasan na naghihintay sa mga kabataan kung mali yung desisyon natin ginagawa tuwing eleksyon. Pakinggan natin ang mga boses ng kabataan ngayong araw na to. Sige, unahin natin si Sir Renz, no? Ano ba ang hinahanap? Ano ba ang dapat pino-forward, no? O kasama sa plataforma ng kandidatong hinahanap ng isang kabataan na katulad mo? Para naman sa akin na dapat tama po ba no ang aking narinig ano po ang hinahanap dapat sa isang kandidato? Sa youth perspektibo ng isang kabataan, no? In the youth perspective. So, para sa akin naman po, dapat hinahanap ng isang kabataan na katulad ko sa perspektibo namin, isang makatao at isang makabayan po. Bakit to? Nandiyan naman yung kanilang mga achievements, kanilang mga track records. Mahalaga rin naman yun. Pero kung ating titignan, ito talaga para sa akin ang pinaka-importante. No, dapat talagang inuuna nila ang kapakanan ng nakararami. And hindi siya elitista o makasarili, no, kundi tunay siyang tagapaglingkod ng bayan natin, lalo na sa ating Bangsamoro. Yun, hindi daw elitista. Pero may kilala akong elitista na sobrang bait at talagang tumutulong. So I think ako naman sa paningin ko naman diyan, hindi importante yung economic status. Ang importante talaga yung karakter, no? Lalo-lalo na sinasabi ni Sir, dapat makatao. Ano ba yung mga qualities of ang makatao na isang leader sa palagay niyo po, sir? Ano yung paano niyo po nasasabi na makatao ito? Oo, kasi pagka makatao that's a general term Dalawang baging sinabi niya, makatao, makabayan. So unahin natin yung makatao. Anong concrete na mukha nito? Pagka sinasabi niyo po makatao, ano po ba yung nakikita niyo na masasabi mo sa isang leader na ito yung aking bubutuin kasi makatao to? Ano yung mga qualifications? Ano yung mga definite na mga mga nakikita mong characteristics niya? Kung ako lang naman ang tatanungin, talagang unang titignan ko
masasabi ko sa kanila na makatao siya at makabayan siya sa kanyang track records and achievements. Pinaka-importante sa lahat ay sa aming term ngayon ay magba-background check muna tayo, magre-research muna tayo sa kanilang mga nagawa sa bayan na ito. Yun, tulungan natin silang mag-background check. Sige. May mga kandidato na mukha lang talagang makatao pero hindi naman. Iba naman. Physical naman yun. Hindi naman physical. Mukhang makatao lang dahil nga plastic eh. Plastic. Kunyari sa harapan mo, bigay ng bigay, pero hindi naman. Meron palang background ng pang-aabuso. Makailang beses nagpalit ng asawa dahil nambubugbog ng asawa. That's not makatao. Makailang beses na namolest siya ng mga kabataan. Makailang beses na nagkaroon ng criminal record. Yeah. Walang mga konkretong programa nung siya ay, halimbawa, siya ay incumbent, nakikita mo naman dyan, yung mga programa niya ay halos wala namang impact sa mga ordinaryong mamamayan. That's not makatao. No? Yun. Makabayan. Kung makabayan naman sa perspektibo sa national level, paano ba natin masasabi na makabayan to? Titingnan natin kung ano yung mga ginawa niya. Halimbawa, incumbent siya or previously nagkaroon na siya ng posisyon. Meron ba siyang ginawa para ma-forward yung mga para ipagtanggol yung ating kapakanan ng mga ng ating bayan? May mga halimbawa kung tumatakbong senador o kongresista, kasi yan po ngayon ang pagpipilian natin. Yung bang party list representative. Yung party list ba niya merong contribution sa bayan? O baka naman nagpasa pa ito ng bill para mas pahirapan yung taong bayan. No? Ito yung titingnan natin palagi. Ito yung lagi nating dapat na isaalang-alang, kasi pag maling-mali yung mga nilagay natin dyan, kawawa yung mga kabataan natin, kawawa yung future. Sige. Si Ms. Hasna naman, ano ang gusto niyang makita sa isang tamang lider? For me po, like additional lang po kay sir, first po is yung foundation po siguro is yung religion. Like, even he or she is not perfect po. Kailangan po yung striving po, tinatry niya yung best na i-practice po yung mga dapat pong i-practice despite of different religion po yan. Number one po yan. Kasi may domino effect po. Kapag nandun po yung religion po, na first po, nasa center po yun, nagdo-domino effect po. And the number two po, yung meron siyang vision para sa kanyang community. Kumbaga, hindi lang siya tumakbo or hindi lang siya gustong maging leader para po sa kanyang pansarili. Kumbaga, may binivision siya para dun sa kanyang community. At the same time, isa rin po sa hinahanap ko po yung sabi po ni sir na yung track record, kung ano po talaga yung kanyang plataforma. For me, on my perspective po, kailangan yung plataforma is hindi lang siya band-aid solution. Gusto po natin makita bilang mga kabataan na pang long term yung may sustainability, because even in different projects, siguro po nasa gobyerno po, challenging po talaga sa part natin is yung pagiging sustainable ng ating mga proyekto, at we want that kind of leader na meron talagang vision para sa masustain, kasi with due respect, marami po talagang mga proyekto na kumbaga hindi na po naman natin sinasabi, pero yung band-aid solution na panandalian lang po, which, although na needed naman po yung mga ganong programa, pero kailangan po talaga natin mag-isip ng mga programa na pangmatagalan, kung sakaling hindi po yung bigay ng bigay po tayo, kailangan po matuto ng community na tumayo sa kanilang sarili po. At siguro po pinakahuli pero pinaka-importante po yung may integridad. Kumbaga, although po na hindi po, despite of, sabi nga po ni sir, yung socio-economic or ano po yung status po, kailangan talaga pag sinabi mo, panindigan mo, hindi lang during election or during campaign yung pagsasabi mo ng mga ganitong plataforma. After that, you need to be consistent. Yun yung pinaka number one. Although small acts po, pero as long as consistent. And pinakahuli po siguro is sa mga kabataan na gusto po talagang makita is yung holistic approach. Kumbaga, alam po natin yung community natin is very diverse. Kailangan talaga yung ating mga leader, hindi lang po malawak yung pananaw po nila. Kumbaga, holistic yung mga programa at inintegridad po lahat po yun. Yun po siguro yung consider ko po na gusto ko po sa isang leader. Himayin natin yun kasi sabi ni Hasna, maraming punto siyang sinabi. Dapat ang Diyos yung sentro ng kanyang God-fearing. Bakit? Kasi kung God-fearing ang isang leader, MJ, hindi gagawa yan ng mga hindi naayon sa turo ng kahit anong reliyon. Una-una,
hindi dapat pumapatay ng tao o nagpapapatay ng tao. Pangalawa, hindi dapat nagnanakaw. Hindi dapat nagsisinungaling. Yun yung mga basic na at iniisip palagi na kung ano yung ginagawa niya sa kapwa, yun ang ginagawa niya sa Diyos. Kaya tama yung sinabi ni Miss Hasna na pinakauna yun. Pinakauna, kasi tama. lahat na yun, chain na yun no? Domino effect yun Kung natatakot ka sa Diyos, matatakot kang magnakaw. Oo. Diba? At hindi ka magsisinungaling at hindi mo ipapahamak ang ibang tao dahil sa iyong pagsisinungaling. O yun, hindi ka nagbe-bear ng false witnesses sa mga kasamahan mo. So, ibig sabihin, kahit kapwa-tao mo. ano ang relihiyon mo, ma-Islam ka man, ma-Christian ka man, or ano pa ang iyong denomination, pero kung meron kang paniniwala na merong puong may kapal na tumitingin sa lahat ng mga ginagawa natin, natatakot tayong gumawa ng hindi tama. Sabi rin ni Hasna, vision. Lahat sila, yung mga kandidato, May Hasna, vision sila. May vision sila na pag nanalo ako, magnanakaw ako at para yumaman. Kaya kina-qualify ko, anong klaseng vision yung hinahanap mo sa isang kandidato? Kumbaga po, yung hindi po, kumbaga may gusto niyang magkaroon ng development po sa kanyang community. May vision po talaga. Yun po yung parang, hindi lang po yung, parang panandilan. Tulad po nung sinabi ko kanina, gusto po namin na mga kabataan na yung long term po, yung mga proyekto na gusto. Yun po yung vision niya. Hindi lang po yung pangmadalian. Like, with due respect po, although na, example, like, pagbibigay po ng mga ayuda, although na needed po siya sometimes, depende po sa situation, pero kailangan po ma-vision po ng ating mga leader na ano ba yung mas kailangan ng ating mga kabataan or di kaya mga senior citizen. For instance po, like may mga batas po tayo na bago ngayon na ginagawa po, which is yun yung benevision niya. Kasi hindi lang po dapat kami lang yung mag-benefit po nito. Kailangan pati yung mga susunod na henerasyon. Kasi alam po natin na vision pang matagalan siya, hindi siya agad-agad nakukuha. Pero gusto natin ng mga ka-leader na hindi po siya, for instance po, yung kapag napalitan, kunwari lang po napalitan po yung another leader o di kaya is puputilin niya yung mga proyekto ng nakaraan na leader. Dapat po, hindi po yun ganun. Kasi dapat i-continue niya po yung mga, kung maganda po yung mga proyekto, kung mag-vision niya na pang matagalan po yung mga proyekto. Ang sinasabi ni Hasna MJ, hanapin natin yung leader na nagsasabi na yung leader na nagsasabi kasi na pag ako ang nanalo, pauulanan ko kayo ng ayuda buwan-buwan. Hindi mo dapat botohin yon. Ang bobotohin mo yung leader na nagsasabi na ang gusto ko, ang hangad ko na balang araw sa aking pamumuno, hindi na ninyo kailangan pa ng tulong ng gobyerno dahil kaya nyo nang i-provide yung mga pangangailangan nyo sa inyong pamilya. Ibig sabihin, ang vision niya, hindi para bigyan kayo, kundi turuan kayo, bigyan kayo ng pagkakataong magkaroon ng tamang hanap buhay, magandang buhay na hinaharap para hindi nyo na kailangan pang umasa sa ayuda na bigay ng gobyerno. So yun din naman ang vision natin sa Bangsamoro, MJ. Yes. Lalo na sa MSSD, that's why we have programs, no? Sa MSSD may programs kami na hanggang sa makaalpas kayo doon sa survival mode. Kasi hanggang maging self-sufficient kayo. Kasi sa 4Ps yun din naman, yun talaga ang vision, no? General vision ng gobyerno. Kaya po may 4Ps tayo, hindi dahil para umasa ang lahat ng tao sa ayuda. Bibigyan lamang kayo habang hindi pa nyo kayang tumayo sa sarili nyong paa. At nag-provide din ang gobyerno ng iba't ibang oportunidad para po naman magkaroon kayo ng hanap buhay. Ang challenge na lang kasi dyan, yung binibigyan natin. Kasi si MSSD, binibigay niya ito habang hindi nyo pa kaya. Hindi pa kaya. So dapat kayo, in return, ano ang gagawin ng mga beneficiary? Gagawin niya ipalambo, no? Ano bang tawag doon? Palaguin. Yung pera na yon, no? Pero yun. So yun yung challenge. Kasi after 7 years, sana nakaalpas na sila doon. Tapos ganun pa, pagka po binibigyan kayo ng ayuda at tinitingnan, binomonitor po kasi kayo na beneficiaries kayo. Pagka nakita nila, uy, nagnegosyo itong si Family One, maganda pala ang ginawa niya doon sa pera na binigay sa kanya ng gobyerno para panimula. Bibigyan kayo ngayon ng kapital sa pamamagitan ng iba pang programa. Correct. Binibigyan kayo ng kapital, binomonitor kayo, pinapag-training pa kayo ng gobyerno. Specific tayo sa Bangsamoro Region, Bangsamoro Government, pinapag-training pa kayo. Pagkatapos ng training, may another ayuda. Libre yan. Libre. Pagkatapos ng training, meron na namang additional na kapital para for the expansion of your business. So,
kapag hindi pa kayo lumago, problema nyo na po yan. Meron problema sa inyong pag-uutak. Siguro may or baka meron lang mali doon sa paano nila naintindihan yung mga pagsasanay. Habang naghahanap tayo ng tamang leader para pamunuan tayo, baguhin din natin yung ating mindset. Yeah, Baguhin din natin yung ating karakter bilang tao na umaasa lang tayo sa ayuda, nagagalit tayo sa gobyerno pag walang binibigay ng ayuda. Actually, hindi po talaga hindi responsibilidad ng gobyerno ang pamilya ninyo. Tama. Ang responsibilidad ng gobyerno ay magbigay ng oportunidad para mas maging maginhawa yung buhay ng lahat ng constituents ng Pilipinas. Pero, specific tayo sa Bangsamoro, ang responsibilidad ng Bangsamoro government na magbigay ng oportunidad para guminhawa yung bawat pamilya. Hindi lamang po pamilya mo, pamilya ng libo-libong, hundreds of thousands of families na nandito sa Bangsamoro region. Iklaro lang natin, nasa saligang batas naman yon na ang Estado, ibig sabihin, ang gobyerno ay dapat i-ensure niya na masiguro yung welfare ng kanyang citizens. Pero in return, dapat ang ating mga citizens din paano alagaan ang binibigay din ng gobyerno. Yun eh. That does not mean na iaasa nyo lahat, kada sentimo, kada butil ng bigas na kinakain ng pamilya nyo. Hindi dapat inaasa sa gobyerno yun. Una-una, kapag hindi nyo po kaya, hindi dapat kayo maanak ng 5, 10. Yun po. Di ba, responsibilidad nyo yun na kung alamin yung kakayahan ninyo. So, sa pagboto po natin, hanapin po natin yung mga kandidato na mayroong plataforma para sa pagpapalago ng pamilyang Pilipino, pamilyang Bangsamoro. Meron silang ibibigay sa inyo na mga programs para po naman tulungan kayong makaalpas doon sa buhay na meron kayo ngayon. Hindi lang magbigay sa inyo ng ayuda na nakakain nyo lang sa 1 o 2, 3 araw o yung maximum. Hindi dapat yun ang hanapin nyo. Hanapin nyo yung mga concrete na may konkretong solusyon para sa problema ng kahirapan. Magbibigay sa inyo ng hanap buhay. Magbibigay sa inyo ng tamang gabay ng proteksyon para sa pamilya. Yun yung kailangan natin. Mahalaga yung punto ni Miss Hasna, yung integrity. Ano ba yung integrity? Katapatan. Di ba, matapat ka. Integridad. Gumagawa ka ng tama kahit walang nakatingin. Nakatingin sa likod. Sa iyo. Kahit nasa likod, kahit na wala ka sa harapan ng tao, gumagawa ka pa rin ng tama sa mga desisyon mo. Hindi ka yung leader na hindi yung gahaman sa salapi. Ang leader na mas inuuna yung kapakanan ng taong bayan kaysa sa sarili. Yun yung integridad. Nagagawa, hindi magnanakaw kahit sa harapan or likod man. Meron pa bang ngayon, yung politiko na walang bahid ng korupsyon kahit piso? Maniwala tayo na meron kasi yun na lang ang meron tayo bilang tao, no? Bilang botante, all we have now is hope. And kapag yung paniniwala na yan at pag-asa na yan ay mawala pa, wala na tayong saysay. So kung may nakikinig min sa atin, challenge din ito, no? Ba't pwede namang makorek ito? No? Oo naman. Oo, makokorek yan. Sa tulong-tulong na, yung bang sama-sama tulong-tulong na effort. Oo. Kaya nga, gines natin ngayon ang mga kabataan dahil gusto nating marinig mula sa kanila kung ano ang pananaw ng mga bata na sila, kahit sila ay mga bata pa, may boses sila at sa kanila manggagaling yung tamang perspective ng tamang leader na mag-govern sa atin. May pinanggagalingan naman silang grupo, MJ. Ito naman, Ma'am Hasna, ano naman po yung pino-forward ninyo, hinahanap ng inyong organisasyon? Kasi kayo ay co-founder ng United Young Peace Builder Society. Bilang miyembro at co-founder at opisyal ng naturang organisasyon, ano naman ang napag-usapan nyo sa grupo ninyo na hahanapin o dapat na isaalang-alang sa isang leader na bobotohin? With due respect po sa mga kasamahan ko po, kasi since ang aming organization is non-partisan po, we try our best na kumaga maging neutral po, not biased. Pero po, individually, pero karamihan talaga sa amin. No, I'm not talking about an individual. I'm talking about the character of characteristic ng isang kandidatong dapat botohin, without particularly mentioning one or specifically mentioning a certain candidate. Kasi Peace Builders Organization kayo, I'm thinking na baka
ang gusto nyong kandidato ay yung meron namang peace building effort na nagawa or merong peace building mechanism na gustong ipatupad kapag siya ang nanalo. Yes po, tama po kayo dun sa nasabi niyo po kanina. Tulad po nung aming organization po, yun din po yung napag-usapan namin na gusto po namin ng isang mga kandidato po na angkla din po doon po sa mandato ng aming organization. Isa po dito sa aming mandato, to be specific po, yung meron pong may mga proyekto po pagdating po sa mental health awareness since po That's very good. Alam po natin ngayon na it's very rampant, although still tabu pa din po siya para po sa iba, pero at hindi wala masyadong programa ang karamihan. Kahit ang gobyerno konting-konti yung dahil palagay ang marami pa rin na naniniwala na yung mental health ay guni-guni lamang at hindi dapat binibigyan ng importansya, pero tama ka, dapat binibigyan ng importansya yan. Mental health is very very important. Opo, tulad po like ngayon po marami po tayong naririnig na mga kabataan na may mga suicide attempt or di kaya mismo nagsusuicide attempt. Isa po talaga yon sa mandato po namin opisina. At considering po na dito po sa Cotabato City is up until now po, although na may mga proyekto po pagdating po dito, pero wala po talagang center po na pwede pong puntahan. Correct. Na, kumbaga concrete na kapag nakaramdam ka nito, saan ka ba pwedeng pumunta or sino yung pwedeng makausap. Although na may mga bawsi room or di kaya may mga proyekto, pero kailangan talaga yung talagang nakatutok po talaga pagdating po dito. Considering po na alam po natin, with due respect po, itong election po is may mga nagkakaroon po ng conflict. Kami pong magkakaibigan or di kaya mismo sa family po, we have different po na pananaw pagdating sa sino po yung gusto nating butohin at hindi po maiiwasan na nag-away. Siguro po kailangan po talaga natin ialis po yung ganitong practice kapag magkaiba kayo ng gustong suportahan is nag-aaway, kasi hindi po to magandang practice na kumbaga dapat malaya tayong nag-express ng ating gustong iboto. Pero dito po sa ating lugar, dahil po we consider the safety and security po, minsan kahit sa mga katrabaho, with due respect, hindi tayo nagsasabi kung sino yung gusto natin, pero sa ibang bansa kung makikita natin very malaya, free sila explore or sabihin kung sino yung gusto nilang iboto, at we wanted na sana dito sa ating mangyari din po ito. At isa din po sa mandato po ng aming opisina is gusto rin po namin sana magkaroon po ng mga proyekto para po sa mga out of school youth, considering po na napapansin po natin karamihan po sa mga proyekto, although meron pong existing na mga OSY, pero madalas yung mga empowered na mga kabataan na po yung laging napapansin, and we wanted to have na meron po para po sa ating mga out of school youth na nakafocus po, kasi naniniwala po kami sa aming organization sa apps po na we don't want to be just a demographic. Sinasabi po lagi sa mga interview or sa lahat po na kabataan ang may pinakamalaking populasyon sa atin, buong Pilipinas, not only in the BARM region kabataan, pero gusto natin na hindi lamang tayo maging talaan lamang, na gusto talaga natin na i-practice po natin kung ano yung mga rights po natin, at gusto natin mabago po yun inshallah dito sa ating community. At yung pinaka number one po yung peace building, kasi we know para po sa aming pananaw po talaga namin, pag may peace po talaga, domino effect din po yun siya. Kasi ang peace po is, it's not about absence of the war, di ba sabi nga po nila. Kumbaga kung, although na may mga conflict, pero meron bang mga serbisyo mula sa gobyerno, at still, nasa peace din pa rin. Kasi hindi pa naman natin maalis yung conflict dito sa ating lugar Kasi, tama yun. Yung sinasabi niya, peace is not the absence of war, or rather, or kahit na peace is silence doesn't equate to peace. Yes, kasi baka silent pero takot, hindi rin yun peaceful. Yes, hindi rin peaceful ang lugar kung natatakot lang na magpahayag, natatakot na magpahayag ng kanilang hinanaing, matakot magpahayag ng kanilang mga reklamo kasi natatakot sila sa pamunuan. So hindi peaceful yun. Ang peaceful na sinasabi ay yung bang nagkakaisa yung ang bawat constituents at pinag-uusapan kung anong mali at binabago yung mali sa society. Yun yung peace. No, hindi po ibig sabihin na porke tahimik yung lugar peaceful na. Wrong, no? Kung tahimik yung lugar, tingnan natin palagi ano bang reason bakit tahimik yung lugar, tapos hindi na pala lumalabas yung mga tao kasi takot dahil baka kung anong gawin sa kanila doon sa labas. So that's not peaceful also. Correct. Ako naman just peace, no? Kasi naniniwala ako na walang kapayapaan hanggat walang hustisya. Katarungan. Oo. Yun. Sige. Si Sir naman. Sa perspective ng inyong grupo, yung kinaaniban mo dati, kasi dati, and I'm LCPC sure. siya. And I'm sure ikaw ay advocate din for the protection of children, no? Kasi yun ang pinanggalingan mo. Ano naman hinahanap natin ko sa ano na yan, sa perspektibo na yan?
una-una sa lahat sa aking duration, no, na nandun ako sa LCPC, talagang ang hinahanap na aming organisasyon, no, sa aking experience rather, is yung inclusion ng mga kabataan sa programa. Although, correct. sabihin natin, meron naman talaga, pero kumbaga, paano naman yung sa mga liblib na lugar? Paano naman yung sa mga, katulad ni Ma'am Hasna na, paano naman yung out of school youth or sabihin natin yung mga nasa alternative learning system? Dapat lahat po, no, dapat they are included in every part of the program, every decision that the government makes, dapat included po sila. They must feel included, they must feel secured sa ating community. So do you assist mga sangguniang kabataan officials na para tulungan sila na mag-forward ng mga programa or talk to the barangay para i-assert yung karapatan nila sa legislation, karapatan nila para and participation in particular din. Nag-assist ba kayo sa kanila? Well, in my experience po, nag-a-assist naman po kami, especially sa information dissemination po on what the child rights are. Lalo na po, pinaka-importante po yun sa lahat. Yun po. Gusto ko i-pick up muna yung sinabi ni Ma'am Hasna na mental health. Kasi gusto kong parang dapat gawin talaga nating advocacy yan. Kasi yung paniniwala ng mga tao na para sa mga buang-buang lang yung mental health na yan, no? So that's really a very wrong conception. Let's normalize seeking mental health support. Not just like physical health. Kahit na yung basic counseling lang, wala tayong napupuntahan dito, MJ. Wala, tama si Hasna na walang napupuntahan dahil wala namang gobyerno, local or sa provincial or sa municipal level natin. Walang gobyerno na nag-isip na magkaroon ng center for mental health. Kaya ang dami-dami mga kabataan ang nagpapakamatay. Laking record ng kabataan na ang malaking bracket ng mga nagpapakamatay ay puro mga kabataan. Why? Because wala namang venue for them na itong council, itong isang establishment or isang department na ito, ang sinasabi ko, MJ, sana yung nagkakaroon ng school to school campaign, sila yung mamumuno, tapos lagi merong naka-standby na mga counselors para naman matulungan yung mga kabataan kung gusto nila magkaroon ng kausap. Although iniisip natin na hindi pa siya sa ngayon masyadong acceptable kasi parang pag pumunta ka dyan baka baliw ka na. Pero pwede natin siyang gawing, pwede naman siyang through information dissemination, pwedeng i-normalize yung pagpupunta sa mga mental health facilities na hindi tayo natatakot na ma-discriminate. Maganda din yung dapat inclusive kasi kahit ang youth ay isang sector, marami pang subsectors, no? May mga youth na may disabilities, no? May mga youth na nagiging child labor, diba? At lalo na dun sa mga liblib na pook na wala din talagang access sa school, no? Ang daming subsector. So, kung inclusive ito, may mga leader na gumagawa ng mga ganitong aktibidades at programa, maganda yon. At kung ako merong leader na gagawa ng isang struktura para sa mental health support, lalagyan ng psychiatrist, psychologist, doktor, etc. Na libre, pwede ma-access ng mga kabataan anytime or the parents of the, kung wala nang pupuntahan yung parents, hindi alam, MJ, I tell you, siguro mga 90 to 95% of parents, lalo na doon sa mga parents na nasa mga liblib or mga rural areas, I'm sure hindi nila alam ang tungkol diyan. Magsabi, hindi ko man alam sir na na may problema na pala yan, hindi naman namin nakakausap. Yun palagi yung reason kasi kami nagko-cover kami ng mga suicide reports, no. Yun palagi yung reason, wala naman yan kami nakitang problema, patawa-tawa naman yan, kasama pa nga yan yung barkada niya kagabi. Bigla na lang nagbigti. So ito yung kailangan talaga, sinasabi ni ma'am. So kayo, hanapin ninyo yung hindi lang nagsasabi, yung kandidato na hindi lang nagsasabi na meron kaming para sa kabataan, sports para sa puro na lang basketball, puro na lang lakbayan, puro na lang liga for the hindi, dapat meron din konkreto na ganito, isang konkretong programa, mental health facility or mental health mechanism para sa mga kabataan. Alam nyo ba,
63% pala daw, MJ, ng voting population ng Pilipinas. Ngayong according sa COMELEC to, ha? Dito, ha, local, for the national local elections, ay mga millennials and Gen Z. Kasama dun sa bracket ng youth. Mas malaki ang population ng mga kabataan, 63%. No? Oo, 63%. Oh, so sabihin, kung tama That's more than ang pagboto, kung tama ang pagboto ng ating mga kabataan, tamang mga leader ang mailalagay natin. At bakit parang sure na sure tayo na parang ang mga kabataan yung talagang mangusog, no? Sa Bisaya pa mangusog karong eleksyon. Because they have the strength. Sila pa yung mas strength, magpila, ang hirap pumila. Sila yun, ito yung mga Gen Z, millennials, sila yung talagang porsigidong pumila para bumoto, sila yung merong talagang eager na makapili ng mga kandidato na manalo. Sila yung masyadong competitive ba? So ang gusto namin talaga na while you're competing for a particular candidate, no? Ito dapat ang manalo para sa akin, ito dapat manalo. More than the names, more than your affiliation sa kanila, kung kaibigan, whatever. Basahin yung mga track record at compare. It doesn't mean ang botohin ninyo, tanggalin niyo yung mga pangalan ng mga kandidato kasi alam ko merong mga biases yan. Tingnan niyo yung track record, tingnan niyo yung pinanggalingan, tingnan niyo yung mga programa at ilatag ninyo, tsaka kayo bumoto, tsaka nyo tingnan yung pangalan. Dapat may record ba ito ng programa para sa mga kabataan? Ano ba yung mga programa nito? Pinoproteksyonan ba nito yung mga kabataan? Tingnan nyo yung mga record. May peace building ba? Meron ba itong effort para i-forward yung peace building efforts ng mga organisasyon? Tingnan niyo yung record nila. Tapos ibuklatin nyo yung pangalan. I-compare nyo lang sa mga pangalan. Magawa kayo ng list o table and then ilatag nyo lahat yung mga programa na gusto nyo. And then, kung sino yung pinakamaraming checklist, doon kayo bumoto regardless of the name. Regardless kung sino yung kung kakilala ninyo, kaibigan niyo yung nakita niyo pero hindi nyo siya, tingnan niyo yung resulta ng inyong checklist. Ganun talaga yung guide. Ganun ako bumoto eh. Tinitingnan ko yung guide, no? Tinitingnan ko yung checklist. Kung 3 yung kandidato, nilalagay ko sa taas mga names, pero tinatakpan ko yan. Tapos nilalagyan ko yung mga track record nila. Nilalagyan nyo ng checklist yan. Kung sino yung pinakamaraming no? Green, kung sino yung pinakamaraming green, doon kayo. Kung sino yung maraming red flags, huwag nyo botohin yun. Kasi magsisisi kayo pagdating ng panahon. Sige. So before tayo mag-break, may nag-text sa ating hotline number. Sabi niya, salam po, pumili tayo ng politikong makatao at talagang hindi na nga makatao, mukhang pera pa. Tama. Ayun. Sabi ni Joel Brizuela ng New Panay, Pigkawayan. No, yan, thank you, Joel. Tama po kayo. Yan po yung binabanggit ni Ma'am Hasna kanina. Makadiyos, makatao. Yun. And, shout out kay Rodin Lumambas, Dangan. Ayun, shout out sa iyo po dyan. Sir Anwaruddin Lumambas Dangan, BSWW. Bigyan natin sila ng konting tawag dito? Overview, no? Of the 2025 total COMELEC data as of January 23, meron pong 69,673,655 registered voters, no? 25.94 million ang millennials. 21.87 million ang Gen Z. At 17.64 ang Gen X. 10.5 million ang from the baby boom or mga boomers and silent generations. So, ibig sabihin nito, mas marami pa rin ang millennials at Gen Z voters. Correct. So, again, kung itong mga millennials and Gen Z na to ay boboto, mas malaki yung ating parang makikita natin na sana tamang leader yung ating mapipili. Yan. Yun. From Ma'am Faida naman. Good morning, Ma'am Faida. And ganun din kay kay Mo Estrella. Good morning po sa inyo. Sabi ni Ma'am Faida, ano yung panawagan daw nila sa kabataan na walang pakialam sa eleksyon kahit na mag-e-eleksyon na, pero parang ano ba tawag nila dyan sa mga kabataan ngayon? Nonchalant. Mga nonchalant. Oo. Ano panawagan ninyo para naman mabuhayan daw sila ng loob? Sige. Wait.
Ano ang panawagan? Hindi pa handa. Sige. Oo. Well, Sino ang ahas na muna? Ako po, yung mga kabataan po na nakikinig po ngayon at nanunood po ngayon, ikaw po mismo, ikaw po talaga is parte po talaga ng pagbabago kay tayong mga kabataan. At wag tulad nung sinabi ni Sir nung first, yung hope po talaga, like yung inam. Wag po natin alisin yun kasi madalas po talaga naririnig po talaga natin sinasabi po nila na ay bakit pa ako boboto wala namang magbabago. Hindi naman mabibilang kumaga isa lang naman ako na boboto pero wag niyo pong nilalang po yung isang boto po na yan kasi alam po ninyo meron pong mga circumstance po na nangyari even mismo dito po sa Cotabato na pareho po silang kumbaga yung boto at isa lang po kumbaga kung bumoto ka lang at nasa tamang binoto niyo mo lang po edi sana mas magkakaroon pa po tayo ng chance na tamang iboboto po natin at the same time po sa mga kabataan po na natin ngayon is let us be brave enough and courageous enough po talaga at wag po nating sinasabi na para lang po to sa ating sarili kasi po yung boto po natin na yun malaki po talaga yung magagawa niya sa community at tayo pong mga kabataan po is sinasabi po like ako po talaga ini-instill ko po talaga sa utak ko po na ang kabataan is considered as the heart of the community. At kapag ang heart po ng community is namatay, tayo po mismo mga kabataan is mawalan po ng hope, mawalan po ng inam na walang pagbabago, wala po talagang move forward. At kailangan po natin simulan po ngayon, hindi po bukas, mismo po ngayong election po sa May 12 po, inshallah. Yun. Sige. Tama yun, MJ. Ang sinasabi niya is, kung sinasabi ninyo na hindi na kayo boboto kasi wala na namang mangyayari, mas walang mangyayari kung hindi kayo boboto. Kaya dapat i-change natin yung tanggalin natin yung wala. Boboto ako para merong magandang mangyari. Yun po dapat doon para positive yung ating disposition sa buhay. Balikan natin si Sir kalimutan ko na si Sir Renz. Balikan natin si Sir Renz para sa kanyang message naman at panawagan sa mga kabataan. Diyan lamang po kayo. Magbabalik po kami kaagad. Bangsamoro muna. Mahalagang bigyang pansin ang kapakanan ng mga nakatatanda. Huwag nating kalimutan na minsan sila ay naging mahalagang bahagi rin ng ating lipunan. Wala tayo ngayon kung hindi sila nagsikap at naghanda noon. Kaya nararapat lang na sila ay ating mahalin, pansinin at asikasuhin. May iba't ibang programa ang pamahalaan para kay lolo at lola para makatulong sa kanilang makaagapay sa kasalukuyang panahon. Tiyakin natin na napapakinabangan nila ang mga programang ito bilang pagtanaw ng utang na loob at pagpapakita ng malasakit sa kanila. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM at ng himpilang ito. Siya si Farida, 9 taong gulang, may pasa sa braso, sugat sa paa at kalmot sa mukha. Kailangan niyang kumita, kung hindi ay bugbog ang sasapitin niya. Ama, tama na po. Ayaw ko na po. Maawa na po kayo. Nasasaktan na po ako. May kilala ba kayong bata na sinasapit ang parehong sitwasyon? Kumilos. Magsumbong sa VAUSI Desk Officer sa inyong barangay o di kaya tumawag sa hotline number 0906-178-410. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bata man ay may karapatan din. Ako si Toray, 8 years old. Alam niyo ba na meron tayong mga karapatan bilang mga bata? Karapatan ng bawat batang Pilipino na maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Karapatan din natin na magkaroon ng tahanan at pamilyang mag-aaruga sa atin. Manirahan sa payapa at tahimik na lugar at magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong katawan. Karapatan din ng mga batang gaya natin na mabigyan ng sapat na edukasyon, mapaunlad ang ating kakayahan, habang nabibigyan ng pagkakataong makapaglaro at makapaglibang. Karapatan natin na mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib at karahasan, maipagtanggol at tutulungan ng pamahalaan at makapagpahayag ng sarili nating mga pananaw. Ikaw, alam mo bang iyong mga karapatan? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo
ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM at ng himpilang ito. MSSD BARM at your 8:50 na po ng umaga, Kabangsamoro. Kayo nakikinig pa rin sa Bangsamoro Muna MSSD at your service. Kasama niyo pa rin po ako, Jeff Mendez. At MJ Alvarez. Mag-update po muna tayo. MSSD Updates. Nagsagawa po raw ng spot check field monitoring ang MSSD sa probinsya ng Sulu. May report para sa atin si Aljabar Musa. Jab? Bangsamoro Muna. Magsupol kasamang Jeff at MJ. Assalamualaikum at magandang araw mga kabangsamoro. Upang masigurong maayos ang implementasyon ng mga programa ng Ministry of Social Services and Development o MSSD, nagsagawa ng random spot check monitoring ang MSSD Regional Monitoring Team sa mga beneficiary ng iba't ibang programa ng ministro sa mga bayan ng Mulu at Tindanan sa probinsya ng Sulu mula April 29 hanggang 30, 2025. Ang nasabing monitoring ay pinangunahan ng Monitoring and Evaluation Section ng Planning and Development Division na naglalayong suriin ang implementasyon ng mga programa, tukuyin ang mga kakulangan at masiguro na tama ang mga datos ng mga benepisyaryo. Kabilang sa mga benepisyaryong nabisita ng team ay ang mga persons with disabilities na tinutulungan sa ilalim ng Kalinga para sa May Kapansanan Program, child development workers na sinusuportahan ng MSSD sa ilalim ng Early Childhood Care and Development Program, para social workers na tumutulong sa mga operasyon ng ministro sa ilalim ng Lingkod Pamayanan para sa Kapayapaan Program at mga benepisyaryo ng Unlad Pamilyang Bangsamoro Program na nabigyan ng kapital upang makapagsimula ng negosyong pangkabuhayan. Ipinaliwanag naman ni Asnara M. Pagayaw Laba, Family and Community Welfare Program Focal at isa sa miyembro ng monitoring team, ang layunin ng isinagawang interbensyon sa Sulu. Ang halagang pagsasagawa ng monitoring dahil nabibigyan natin na maayos ang implementasyon ng ating mga programa. Sa pamamagitan din ng activity na ito ay natutukoy natin ang iba't ibang challenges at problema kailangan ng ating mga staff in relation sa implementation ng ating programa. Ito rin ay nagpupromote ang transparency and accountability. Ang mga datos din na nakukuha natin sa activity na ito ay nagagamit natin para sa pagpaplano at pagpapaganda palalo ng ating mga serbisyo sa MSSD. Ang mga nakolektang findings at rekomendasyon ay ikukonsolida sa MSSD Regional Office upang mapaigting at pag-ibayuhin pa ang implementasyon ng mga programa ng ministro. Kasama sa delegasyon ng monitoring team ang mga kinatawan mula sa Planning and Development Division, Protective Services and Welfare Division, Disaster Response and Management Division at Information and Communication Division, gayon din ang mga provincial at municipal field staff. At yan ang ating update sa ngalan ng MSSD Regional Communications Team. Ako po, si Aljabar Musa, Bangsamoro Muna, MSSD at your service. MSSD Updates. Salamat, Aljabar Musa. Sa Maguindanao naman, merong 70 na solo parents ang tinuruan tungkol sa kanilang karapatan at negosyo. Ulat mula kay Jiday Lukman. Jiday. Magandang araw mga kabangsamoro. Sumailalim sa orientation ang 70 solo parent mula sa Dato Paglas, Maguindanao del Sur hinggil sa Expanded Solo Parents Welfare Act o Republic Act 11861 at Basic Management Skills noong April 25, 2025. Ang aktibidad ay isa sa mga hakbang ng MSSD upang palakasin ang legal at pangkabuhayang kakayahan ng mga solo parents sa rehiyon. Pinangunahan ng MSSD Family and Community Welfare Program at ng Maguindanao del Sur Provincial Social Welfare Office ang nasabing orientation. Layunin nitong ipabatid sa mga solo parent ang kanilang mga karapatan at mga serbisyong maaaring matanggap mula sa pamahalaan sa ilalim ng nasabing batas. Kasama rin sa tinalakay ang pagbibigay ng mahahalagang kasanayan sa pagnenegosyo upang makapagsimula ng sariling microenterprise at makamit nila ang financial independence. Personal na dumalo si Minister Attorney Raisa Jajuri sa aktibidad at sa kanyang mensahe ay binigyang diin niya ang patuloy na suporta ng ministro para sa mga solo parent. Tinalakay rin niya ang kahalagahan ng mga karapatang nakasaad sa batas
ang pagkilala sa kanilang katatagan at ang pagtugon sa kanilang kapakanan sa pamamagitan ng komprehensibong mga programa at serbisyo. Serbisyo para sa inyo, para kahit sandali ay meron kayong panahon para sa inyong sarili. Okay? So yun na lamang, marami pong salamat sa inyong pagdalo. Kami po ay katuwang ninyo sa inyong pasanin sa pangangalaga sa inyong pamilya. Meron po tayong mga serbisyo na ipapresent po mamaya at pwede po tayong magtanong kung paano ma-avail itong mga ito. Bilang bahagi ng aktibidad, tumanggap din ng libreng self-care services tulad ng manicure, pedicure, gupit at masahe ang mga lumahok na solo parent. Kabilang din sa mga dumalo sa aktibidad, sina MSSD Family and Community Welfare Program Focal Person Asnaira Pagayaw-Laba, Maguindanao del Sur Provincial Social Welfare Officer Eman Panondi, at SLP Provincial Training Officer Johan Faris Sapalon, kasama ang iba pang lokal na opisyal, kawani at mga field worker. At yan ang ating update mula sa Dato Paglas, Maguindanao del Sur. Sa ngalan ng MSSD Regional Communications Team, ako po si Jiday Lucman ng Bangsamoro Muna, MSSD at your service. MSSD Updates. Maraming salamat, Jiday Lucman. Bangsamoro Muna. Samantala po naman, MSSD nagsagawa ng Information System Strategic Planning Workshop para po maisulong ang digital transformation. May dagdag na update sa atin si Madi Maulana. Mads? Bangsamoro Muna. Magandang umaga, Kabangsamoro, Jeff at MJ. Tuloy-tuloy ang mga hakbang ng Ministry of Social Services and Development tungo sa pagiging isang ganap na digitalized ministry. Kasalukuyan, mayroong 10 operational information systems ang MSSD na tumutulong upang maging mas episyente ang paghahatid ng serbisyo sa Bangsamoro. Noong Mayo 6 hanggang 7, 2025, nagtipon ang mga executive officials, division heads, information technology experts, program focal persons at project development officers mula sa MSSD Regional Office at mga nationally funded projects upang buuin ang Information Systems Strategic Plan o ISSP. Sa pagbuo ng ISSP, tinalakay ng mga partisipante ang kasalukuyang digital transformation efforts ng MSSD. Gayon din ang mga gaps at bottlenecks na kailangang matugunan upang mas mapabuti ang proseso. Halimbawa, ang mga seasoned employees natin, pwedeng may konting resistance sila sa... Kasi alam niyo ba sa UP, for example, yung mga UP professors, as early as 1997, there was a proposal na maging online na ang grading. Di ba ngayon online na access ng grades online? Like CRS, etc. But did you know that UP professors in 1997 system, yung class card, yung talagang literal na meron kang class card, ibibigay mo yung class card sa mga. So, bakit nila babaguhin if it's working? Pero right now, we saw that nag-pandemic tayo, di ba? O paano, puntahan ka sa bahay mo para makuha class card. Hindi mo ipipilit sa kanila, pero you provide avenues to train them, to capacitate them. Clear? So, yun lang po yung sa akin is that there will be 2 more workshops even after this po para lang for information of everyone. And I'm sure by then, we still have group support ni Ma'am Grace for us to assess where we were and where we will be headed. So, yun lang. Ang ISSP ang magsisilbing roadmap ng MSSD sa strategic na paggamit ng Information and Communication Technology o ICT at matiyak na ang mga inisyatibo ay nakaayon at pinaprioridad batay sa pangkabuoang direksyon ng ministry. Ang gawaing ito ay nakaangkala sa Enhanced 12-Point Agenda ng Bangsamoro Government, partikular sa layuning mapabuti ang accessibility at availability ng digital government, palakasin ang data privacy at security, at paigtingin ang e-governance framework sa buong BARMM.
Mula rito sa General Santos City, ako po si Madi Maulana ng Regional Communications Team, Bangsamoro muna, MSSD at your service. MSSD Updates. Salamat, Madi Maulana. 8:59 na po, Kabangsamoro. Nako, puntahan na natin si Sir Renz sa kanyang panawagan sa mga kabataan bago tayo magtapos, Sir Renz. Go ahead. Okay, so actually kanina nakita ko itong message ni Ma'am Faida and sana na wala raw ano bang panawagan natin sa mawalang pakialam sa eleksyon. Actually dapat ngayon po ay dapat may pakialam na tayo, lalo na sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa at sa ating komunidad. Ay dapat lang na magkaroon tayo ng pakialam. At dagdag na rin ito na very accessible ang ating social media ngayon. Kung hindi man accessible ang social media, meron naman tayong radio o di kaya TV po na makakapanood sa atin at makakapagsabi kung bakit kailangan natin magboto. Kaya napaka-importante po talaga ng information dissemination po sa ngayong panahon. Yun. Sige. Na hindi fake news. Na hindi fake news. Ayan. Alright, thank you so much. Maraming salamat kay Ma'am Hasna Quezon Arap, ang co-founder ng United Young Peace Builder Society, at si Sir Renz Michael Fiesta, former child representative po ng Local Council for the Protection of Children. Ayan. Thank you sa inyong time. Maraming salamat. Bago tayo magtapos, kasamang Jeff, basahin muna natin na nag-text sa ating hotline number. Assalamualaikum. Ang tamang leader, yung may takot kay Allah dahil nasa kanya na lahat. Basta may takot kay Allah. From MILF 106, Best Command, Matwa na Mujahideen sa Palau sa Kabalokan, Maguindanao del Sur. Assalamualaikum sa Kanulangon. And of course, good morning din kay Ma'am Vera Luz Casita, Ma'am Diding, and sa mga taga ND Village, Barangay Rosario Heights 8, particularly dyan sa Block 21 and Block 8. Magandang morning sa inyo. At sabi niyo, napakagandang paksa. Child protection, mental health care for the youth. Kudos sa inyo dyan and manifesting na magkaroon talaga ng ganyang facility dito sa BARM. Yeah. Omel Pitiaran Ilyas, watching from Masyu, thank you so much. Almera Amer, thank you so much. Ma'am Faida, thank you for watching. DG Mo, thank you for watching. And sino pa ba? Ayan, maraming salamat. Paula Ansao, thank you for watching. Nadia, magandang morning po sa inyo from Butig, Lano del Sur. Oo, tama ako. Sabi ni Umo Aisha Amara Usman, Salaman, good morning, watching from Masyu, Lanao del Sur. Sabi ni Omil, abot tayo hanggang Lanao. Lanao, yes. Masyu, Lanao. Yung DXMS kasi abot hanggang Lanao. Magandang morning sa Masyo. Yan, abot tayo dyan. And good morning din sa mga taga Kapatagan, Lanao del Sur. And dyan sa basta dyan sa Lanao area na yan. Good morning po sa inyong lahat. Nakalimutan ko yung town. Nalimutan ko, meron na akong Amish. And good morning, Mambay Malingko. Galing sa SGA daw. Comelec SGA sila. Ayan, maraming salamat sa inyo. Bumoto ng tama, huwag ipagbili ang boto. Ayan, maraming salamat sa karagdagang tanong at dagdag na paglilinaw ng ating tupiko ngayong araw na to. Mag-chat sa ating FMM Messenger o di kayo sa ating hotline number 0919-480-4265. Ayan. Naka-flash na yan kaagad. Ito po si MJ Alvarez. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Mabuhay ka, Bangsamoro. Nagpapasalamat po kami sa Regional Communications Team ng Ministry of Social Services and Development, Information and Communications Division, no? And of course, thank you kay Carl Daniel, IT Specialist po ng NDBC, at sa atin pong technician on board dito sa studio, nandito si Jeff Lungakit, kapangalan ko pa yan. At sa transmitter site, thank you kay Sir Romy Casilagan. Good morning sa iyo, Kuya Romy. I hope okay ka lang dyan. Ito po si Jeff Bendes. Masarap na umaga sa inyo at masaya na umaga sa inyo. Have a safe weekend and bumoto po kayo ng tama talaga on Monday. Ito na po yung last namin na panawagan sa inyo kasi Sunday na tomorrow. Isang tulog na lang at boboto na po tayong lahat. So, dalawang tulog. Oo, dalawang tulog pa pala. Ay, may Sunday pa pala na tulog. Dalawang tulog na lang. Excited ako. Oo, bumoto po kayo ng tama, no? Talagang pag-isipan nyo na at para hindi nyo po makalimutan yung mga kandidatong gusto nyo, isulat nyo po yan kung magdala po kayo ng kodigo. Ang libre, okay naman po magdala ng kodigo. Okay?
Hanggang sa susunod po Sabado, dito lamang po sa inyong programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito lamang sa palatuntunang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Ang mga pananaw at opinion